We are now celebrating 128 years of Philippine independence. Doon sa 128 years na yon, naging makulay ang ating dinaanan ng ating bansa. Kaya nga, I want you to ask the question, are we truly independent? No? Parang hindi. Sa akin, hindi. Okay. It celebrates national sovereignty. Really? It celebrates national sovereignty. So today, June 12, we are celebrating national sovereignty. So how come merong ICC na sinurrender ang Pangulong Duterte? Si Duterte, sinurrender. So, we're supposed to be celebrating national sovereignty. So how come na meron itong ICC na yan na si Bato, si Bongo, yung mga general, isusurrender nila gusto nila surrender sa ICC. Surrender ng Pangulong Marcos ang ating soberenya sa ICC. Bakit didinigin ang kaso ni Duterte kung ang kaso niya ay crimes against humanity? Bakit hindi pananagutin sa mga korte natin? Nasaan ang demanda sa mga korte natin? Nasaan? Bakit doon? So, hindi ba fake yung ating Independence Day celebration? Di ba kaplastikan? Gusto ko nung pag-isipan ninyo maigi. Hard. It celebrates national sovereignty, hard-won self-governance. Pinaghirapan natin, self-governance. Pero are we self-governing? Of course not. We are still under the shackles of yung mga papakialam ng ibang bansa and the historical struggles of a nation's ancestors. Pero binaliwala na natin yung mga pinaghirapan ng ating mga ninuno. Oh my God. So how is it celebrated? May mga parada, may mga street festivals, may mga cultural performances, public displays of the national flag. Nararamdaman nyo ba yung Independence Day ngayon? Ang alam ko, ilang buwan na o taon na nakikita ko yung flag sa kalsada. Pero ibang celebration Nagre-rally ang mga tao dahil sa meron silang gustong iparating sa gobyerno natin. Niloloko tayo, ninakawan tayo, binudol tayo. Nagre-request sila na hair follicle drug test ang presidente kasi ang laki ng na sinabi ng kapatid pa niya mismo na siya ay bangag. Pero binabaliwala. Yung flag, ang dami kong beses nakita ang flag sa mga rally na winawagayway ng mga tao. But it is not Independence Day. It is an ordinary day na ang mga taong bayan ay pinipilit na sumigaw at madinig sila ng pamahalaan na siyang hinalal nila, na siyang binigyan nila ng basbas na protektahan tayo, pagsilbihan tayo. Pero hindi. Sila ay hinaharang, sila ay tinatakot na ikukulong, arestuhin. And I believe na you will always see the Philippine flag na winawagayway ng mga kababayan natin na talagang nagmamahal sa bansa natin, na hindi sila pinapansin ng ibang Pilipino, tinatawanan. Mingi sila ng pinuno. Mingi sila ng leader. Pero hanggang ngayon, walang leader na tumatayo. Kaya kayong mga umupunta sa mga rally, good luck. Tuloy-tuloy lang ang pakikibaka. Tuloy-tuloy lang ang laban. Because ang independence ay talagang pinaghihirapan, pinaglalaban
And when seemingly ang freedom ng isang bansa, ating karapatan ay sinusuppress, ang ating kinabukasan ay nalalagay sa peligro, yan ay talagang ipaglalaban dapat ng mga Pilipino. Gaya ng ginawa ng ating mga ninuno, pinaglaban nila kahit sila'y mamatay. Nagkakaroon ng fireworks display, grand fireworks display. For what? Pinapakita na masaya tayo kasi meron tayong Independence Day. Yung sitwasyon na ang mga Pilipino ay tatayo ulit para ipaglaban ang ating demokrasya, ipaglaban ang ating kalayaan, ipaglaban ang ating rights as a human being, hustisya, katotohanan, ipaglaban dapat ng bawat Pilipino at manindigan tayo because itong mga namumuno natin, sad to say, when you are supposed to be free from foreign ruling, from foreign colonization, tayo ngayon ay nabibihag ng mga Pilipino na mga demonyong Pilipino, napakawalang yang mga Pilipino. And we have to fight. Kinakailangan agawin natin, ibalik natin ang demokrasya, ang totoong diwa ng kalayaan, ang totoong diwa ng katotohanan, ng hustisya, good governance. Hindi yung ganitong peke, panlilin lang, panloloko. At kayong mga kababayan, sana ay magkaroon ng tamang pag-iisip, basbasan sana kayo ng Panginoon na makita ninyo ang totoong nangyayari sa bansa natin. Heroes come and go. Leaders come and go. But the spirit of independence, the spirit to fight any and all forces that will destroy our basic freedom. Freedom of information, high-tech na tayo ngayon. Freedom to know what is the truth. Freedom to have those people who have wronged us to be accountable. Dapat yan, yung spirit na yan ay hindi nawawala. It should always be there, generic, nasa DNA natin. And every time na merong ganyan na manlilin lang, mantatarantado sa atin, sisirain yung bansa natin, yung mga institusyon natin. Kayong mga Pilipino dapat ay handa na tumayo, manindigan at ipaglaban. Pwedeng wala na kami, pwedeng wala na sila, pwedeng wala na kayo. Pero may babangon at may babangon sa bawat pagkakataon na merong sumisira sa ating kalayaan, sa ating demokrasya, sa ating pagiging Pilipino. Where's the pride of being a Filipino? Wala. Wala na. And here we are, in this array. Mag-unite, mag-unite. They're asking for a leader to stand up. So, wrong sense of independence yung sinaselebrate ng mga ano eh. Akala nila happy Independence Day. Hindi, we're not independent. We are under the mercy of politicians. Saan ka nakakita? In 128 years, pinakamalaking nakawan ng mga politiko. No? It happened during Marcos' time. And yet, ibinibintang sa Duterte time. Nung paraw nagsimula yung mga maleta na yan. Yung mga flood control kay Duterte daw. Samantalang yung perang pinanggalingan, nanggaling sa 23, 24, 25, 26 budget. At patuloy pa rin yan. Hanggang 2028 yan, or extended pa siya by virtue of
amendment to the Constitution, inano nila ngayon yung Senate, pinipilit nila makuha yung majority, hindi sila makaangal dun sa kailangan na 13, kala nila okay na yung 12, pero may pumalag eh. Pumalag yung Supreme Court, pumalag yung mga senator at yung mga tao. So natatakot sila, umabot to sa revolusyon. Kailangan talaga na huwag kayong mawalan ng pag-asa, iasa nyo sa Panginoon. Kung seemingly wala kayong kakampi, isipin nyo, kakampi ninyo ang Panginoon. You cannot ask for more. And you shouldn't be afraid. Kakampi mo na ang Diyos eh. Isipin mo, kakampi mo Diyos, ang damakal na anghel yung kakampi mo. Kaya huwag kayong natatakot. No? At kung kinakailangan, dumating tayo sa punto ng we have to fight. We have to fight for our lives, for our future, for what is right. We have to fight for accountability, for what is the truth. Paglaban natin, panindigan natin. Because kagaya ng ating mga ninuno, mga nauna, ipinaglaban nila tayo.